Suwabe at sagana sa good vibes ang Huwebes dito sa Morning Balitaktakan. Isang masayang umaga na naman ng araw ng Thursday, pagbabalik tanaw ng mga nakaraan. At kasama natin ngayon, aba, si Ron Maranan. Good morning mga ka-MB. It's Thursday. It's Thursday na. It's almost Friday. So yes, technically, Friday night na talaga ngayon. Diba? Kailangan na natin yung i-manifest para yung mind natin medyo magaan-gaan na from work. Tama. Diba? Oo. At mas maganda pa dyan, balikan natin ng alaala yung mga nakaraan dati. Andiyan na yung pusa. Oo, diba? Dapat ganon. Ikaw ba pag Thursday, diba? Lagi natin sinasabi na throwback Thursday. Ano yung tinatapon mo tuwing Thursday? Ako yung tinatapon ko, basura namin. Charot, linggo kami. Pero ano yung madalas mong naaalala Pero pag tuwing Thursday? throwback Thursday kasi, mostly kasi, ito yung paghapon, nakikinig ako sa mga radyo. And then, yung mga kwento ng mga lola-lola, ay, mga alam ganon. ko yan. Yan ba yung sa tipong, dayto yan, balasan ko, yung mga pero ganon. Pangasinan naman, kasi sa Ay, Pangasinan. totoo ba? Oo. Subukan mo nga. Ano, Miss Bea, ang kwanta lang. Ay, sige, wag na lang, Rod. Pero ang mga naalala din natin minsan, yung mga mission. Oo. Anong klaseng mission? Mission. Ano mga medical mission? Medical mission, mga ganon. Madami akong naalala. Lalo na pagdating sa yung mga, ano yon yung blood donation drive, medical na rin, kasi may kasama na rin dyan siya. Kaya naman mga ka-MB, pag-usapan naman natin ang misyong medikal sa selebrasyon ng 5th anniversary ng UP Baguio Triskelions dito sa Big Bigat. 57th anniversary pala. Pasensya na. Minsan nagkakamali talaga ang mga magaganda. Lalo na pag may earrings na mermaid. At kasama nga natin ngayon ang chairman ng Triskelions Grand Fraternity. Walang iba kundi si Sir Rob Benedict Encarnacion. Magandang umaga po, Ma'am Bea and Sir Ron. Magandang umaga po sa ating mga tagapanood. Magandang umaga po. Magandang umaga. Taga-san ka? Taga-san po ako, taga Pasig City. Taga-Pasig? Oo, yes. Alam mo, Pasig naman kayo. Sabi niyang ganon. Anyway, mapunta muna tayo dito sa medical mission ninyo. Ano po ba yung layunin talaga ng misyong ito? So, pinakalayunin po namin, syempre po makatulong po sa aming community, no, sa Barangay San Jose. At syempre po makapagbigay ng tulong dun sa mga bata at syempre sa mga magulang. Also, extension of this program po, no, this medical mission is the feeding program. Kasama po siya ng ating medical mission this September 27. September 27, dito nga yan sa San Nicolas, Pangasinan. Yes. Pero bakit nyo napili yung San Jose Elementary School dito sa may San Nicolas? Shout out nga pala dyan sa San Nicolas. Napunta na ako dyan. Ang ganda ng lugar. Actually, yes. Actually, napakagandang lugar po niya, no? Pero, to be honest po, it is from our brad. Galing po siya sa Barangay San Jose. And actually, before po nakapagbigay na rin po kami ng mga school supplies this last June, before yung pasukan, nagbigay po kami ng mga school supply dito sa elementary school. And also sa San Nicolas, sa bayan ng San Nicolas, specifically yung National High School, nag-conduct din po kami ng college admission test review. Mahal na mahal po namin ng bayan ng San Nicolas. Sa totoo lang po. Ako din. Mahal ko din yung bayan ng San Nicolas. Lalo dun sa Maliko. Tapos yung simbahan nilang old din. Na ilang beses na bomba. Nung war. So, throwback talaga. Nag-throwback si Miss. Pero ano-ano naman yung mga benepisyo tsaka serbisyong ilalaan natin sa mga residente natin dito? First of all, syempre po may libre tayong medical consultation. And meron din po tayong magbibigay rin po kami ng mga gamot. Based po dun sa consultation, syempre may mga reseta na ibibigay. And shoutout din po pala sa Unilab and sa TGP Party List for sponsoring this activity. No, maraming salamat po sa pagbibigay ng gamot at suporta po ninyo sa amin for this medical mission. Yung mga beneficiaries po, ilan po yung target natin? Ang target po natin is 500, no? From 100 like last year.
This is our second provincial medical mission eh. From last year po kasi 100 lang. This time we're trying to reach 500 residents. Kasi nga po malaki talaga yung range nito and yung sponsorship po talaga is marami. At saka isa pa, medyo maluwang kasi, isa sa pinakamaluwang din na bayan na ang San Nicolas dito sa may Pangasinan. Kaya for sure, marami rin talagang dadalo dyan, no? Lalo na, yun nga, libre. Oo. Pero ano yung pinagkaiba nitong medical mission ninyo dun sa ibang outreach program na ginagawa nyo? Well, wala naman po talagang pinagkaiba. Lahat naman po ng medical mission, lahat ng outreach programs po ng Tau Gamma Phi and Tau Gamma Sigma is may isang mission lang naman po is makapagbigay ng tulong. At kami po sa Tau Gamma Phi at sa Tau Gamma Sigma, kaming mga Triskelion, naniniwala po kami sa humility over service. Na we are humble servants. So in everything we do po, hindi po namin ito to brag or anything. Ito po is to inspire the people and also to be the light, to be bearers of light, to be the light amidst the darkness. Yun, yung pagtulong talaga, yung ini-aim nila. Yun ang puso. Kakapanood ko din lang kasi kagabi. Kaya alam mo na. Anyway, Sir Ron, no, kasi napag-uusapan na rin naman na natin itong Triskelions and 57th anniversary na. Sa mga nakakapanood sa atin na hindi pa kilala kung sino nga ba itong UP Baguio Triskelions, maaari niyo po ba kaming bigyan ng background po ninyo? So, kami pong UP Baguio Triskelions, nag-start po kami noong November 20, 1978. 10 years after po ng founding ng UP ng original mother chapter from the UP Diliman chapter na noong October 4, 1968. So, ngayon po tuloy-tuloy naman po, no, marami na po ang naging alumni namin sa school, sa campus, and tuloy-tuloy pa rin naman po yung pagtulong and syempre the fun times in the fraternity sorority. Yeah. And ang balita ko, itong Triskelions, it's not just only for the undergraduates, pati na rin sa mga graduates. So, kahit nakaalis na sila ng school, nag-work na sila, meron pa rin tumutulong talaga. Yes, actually, meron po kaming alumni association. And ayan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa tulong ninyo. And outside the campus, outside the universities, Ma'am Bea, meron din po kami mga community chapter na dito po sa Baguio. Ayan, shoutout po sa Baguio Council. Napakalaking grupo po nito, no? And napakalaking suporta rin po nila, lalo na nung sa amin dito sa UP Baguio. Ayun. Nabanggit nyo nga na itong 57th founding anniversary nyo is malaking tulong lang na hindi lang kayo nagse-celebrate. So, paano makatutulong tong ginawa nyong medical mission sa pangmatagalang kalusugan ng komunidad? Well, when it comes to the longevity of the project, sa totoo lang po, short time lang po no? Short time lang ang mga medical mission. It's a short project, that's the truth. But once na ginawa po namin ito, no, we believe na yung nga sinasabi ni Mayor Vico sa Pasig, no, kung nakita niyo sa likod niya, what you do in life echoes in eternity. Whether it is a small voice, it still echoes. So kahit maliit po na mga bagay, kahit po ganitong medical mission na hindi po siya, sa totoo lang po, hindi po siya pang matagalan. Mabilisan lang po ito for a day. Pero yung inspiration na may bibigay po natin sa tao, sa community, and also sa iba po pong mga brads and sis natin na pwedeng mag-set ng path and gumaya din po sa atin. Yung po yung inaasam din po natin. Yung maging inspirasyon para sa ibang mga organisasyon. Saka lahat ng malilit na bagay, may ripple effect yan sa ating, especially sa ating community. Kasi yun nga yung tinutulungan. Yun yung aim nila, makatulong at mag-inspire. Yun yung sinabi sa akin ni Juan, Consolation. Consolation. Oo, nung napadaan ako dun sa construction. Di ko na ko lang po, bakit po Triskelion? Oo, ang pangalan ng grupo. Organisasyon rather. Actually po, it comes from the Greek word Triskelion, no? The three-legged mammal, na ang sinisimbolize po niya is dynamic and ever-moving. So yun po yung gusto namin i-symbolize, na kami pong fraternity sorority, yes, we are very traditional.
Pero we are dynamic and we can improve and we can change the tradition. You can adapt. Yes. Di ba? Adapt. Adaptability is the key to success of every organization, even though they are, yes. So, Ano? so mabalik tayo dun sa ano. Hindi, wag. Dito na lang muna tayo. Mag-throwback sige, na go, tayo. go. Pero itong mga medical mission nyo, meron ba kayong mga challenges when it comes to conducting this kind of activities? Siyempre, meron naman po tayong mga challenges, no? To be honest, kami pong mga college students, alam po ng lahat ng mga college students na nanonood, na broke. Ayan. Oo, isa yan sa mga Bro. dahilan, no? Yes, Minsan. Opo. So, syempre kami po na galing pong UP Baguio, kailangan din po namin mamasahe. Though it's not inconvenience on our side, talagang gagawin po namin at gagawin yan. Pero still, it's a challenge for us, no, students. And also, another challenge is the logistics. No, syempre yung place and also the sponsorship, partners, which is very grateful ako sa mga alumni namin na very supportive sa amin, lalo na pag mga ganitong outside of the campus na and also inside ng mga projects and programs. Ayun mga challenges, pero for sure meron din na mga suporta. Yes. Pero paano po makakatulong din ang mamamayan, like simpleng mamamayan, para po maging successful yung mga ganitong event na ginagawa niyo? Especially, it's already 57. Yes, o nga po eh. Diamond, tama po ba ang 60th? Oo, malapat na Diamond. Oo, Diamond. Oo. No? Ruby. Hindi, Diamond na lang. So, ayun nga po sa mga ating mamamayan, no, ang pinaka-importanting gagawin po nila is to participate. No? Participate and to engage sa mga programs and projects po ng kahit ano man pong frat or sorority na nag-o-offer ng tulong po sa inyo, you participate po kasi yun lang din naman po yung gusto din namin. And also to encourage other people na makilahok, no. Hindi lang po kayo yung makikinabang, but also kung sino po talaga yung talagang mangangailangan po ng gamot, nung serbisyong ibibigay po ng fraternity, sorority or any organizations, NGO, CSOs man yan, lagi po kayong mag-participate. And most importantly po, maliban po sa kayo po ang makikinabang, syempre, ang gusto rin po namin is for you to give back. Hindi man po ito sa paraan na sasali kayo sa fraternity or sa mga organizations, but you give back on your own ways, on your own time, 'di ba? Hindi naman po kami namimilit, pero yun po yung gusto namin, magbigay ng inspirasyon. Again, sa ibang, hindi lang po sa amin, pero sa mamamayan din po. Yes. So open po pala kayo, no, sa tulong din mula sa ibang organisasyon. Yes. Especially mga individuals, mga mamamayan. Volunteers. Volunteers. Yes, Yun mga mga voluntaryo na maaring sumuporta at tumulong sa ganitong klaseng mga misyon. Misyon upang isulong ang kalusugan ng mamamayang Pilipino. Alam mo yung hirap ako dyan, mamamayang Pilipino. Mamamayang Pilipino. Baka may nais nyo po nga imbitahan lahat ng mga manonood natin, lalong-lalo na dito sa may Pangasinan, na suportahan ang misyon na gagawin nyo dito sa San Nicolas, Pangasinan. Ayun po, muli maraming salamat po Ma'am Bea and Sir Ron for inviting me. Sa lahat po ng ating mga tagapanood at taga-subaybay, sa mga taga-Pangasinan, most importantly sa mga bayan ng San Nicolas, suportahan po natin itong gagawin naming medical mission and also the feeding program this September 27 from 9 a.m. to 12 noon. And also magbabalik po kami ng 1 p.m. to 4 p.m. Ayun. Clear lang po natin kasi yung poster nakalagay September 29. So this is September 27. Huwag niyo pong kakaligtaan yan. At para sa mga updates naman, ano po yung mga social media na pwede po nilang i-follow? Paki-follow po ang UPB Triskelion sa Facebook and Instagram pages. And also you can contact us triskelyonupb@gmail.com. And maraming salamat po. Baka may nais ka rin batiin na. Oo, batiin mo na yung napakaputing kwan dyan, no? Naka-shorts lang. Ayan, shout out kay Randall for inviting me here. Ayan, maraming salamat. And also sa mga residents ng UP Baguio Triskelions, maraming salamat sa tuloy-tuloy na kahit na ang bigat ng mga trabaho natin academically,
talagang suporta at suporta pa rin kayo dito sa ating advocacy. And also, most importantly sa ating mga alumni, Brad Neil, Brad Joel, and also sa aming Global GT, no? Brad Dodd, and also sa aming mga founding fathers, maraming salamat. Maraming salamat po sa mga tulong, gabay po ninyo. Ayan, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sa Rob Benedict Encarnacion, ang chairman ng Triskelion Grand Fraternity. Naway pagpalain pa kayo sa inyong mga susunod. At marami pa sana kayong mission. matulungan. Oo, at sana sa susunod, kami naman ang tulungan nyo. Beneficiary. Nakusapang medical pa rin tayo mga ka-MB, dahil, pusa at rabies explained na daw. Yes, alamin natin yan sa Fact na Fact. Pinanganak ba talagang may rabies ang pusa? May rabies ba talaga ang pusa pagkapanganak? Hindi. Ayon sa World Health Organization, hindi namamana ang rabies kung hindi pa nakagat o nalaway ng rabid animal ang kuting. Ano nga ba ang rabies? Isa itong viral infection na nakukuha sa kagat, kalmot o laway ng infected na hayop. Once pumasok sa katawan at di naagapan, 100% fatal, pero 100% preventable din kapag naagapan agad. Paano nagkakaroon ng rabies ang pusa? Hindi ito automatic. Kailangan mo nang ma-expose sa rabid animal, kaya kahit stray, kung walang exposure, malamang healthy pa rin siya. Mga misconceptions tungkol sa mga pusa. Kapag stray cat, may rabies agad. Ayon sa DOH, hindi lahat ng stray ay rabid. Minsan gutom lang, minsan pagod, minsan ikaw ang unang lumalapit. Ano ang dapat gawin kapag kinagat ka or kinalmot ka ng pusa? Kahit malitang sugat, una, hugasan agad. Pangalawa, pumunta sa health center. Pangatlo, magpabakuna. Libre naman yan sa ibang barangay. Prevention is protection. Hindi sila pinanganak na may rabies, pero ikaw may choice. Mag-ingat, huwag manghusga. Stop the chismis, not the pusa. At kung nakalmot ka, magpaturok ka kaagad. Yun naman pala, mga dapat na malaman para sa kaligtasan ng tao at alaga. Pero alam mo ba, yung rabies na sabi nila, kasi usually kapag nakalmot na or nakagat na pumupunta ka agad sila sa hospital, which is good naman talaga. Pero according naman dun sa mga nabasa ko, if the animal is not infected with rabies, hindi ka magkakaroon ng rabies kapag kinagat ka. Ganon. Hindi siya matatransmit. Pero kailangan pa rin siyang hugasan. Yes, And then kung hindi natin sure kung infected ba yung mga alaga nating pusa ng rabies, mas maganda gumawa na tayo ng preventive measures para hindi lumala yung mga yung sakit sa atin. At sabi nga nila, prevention is better than cure. Napaka-cliche na siya. Paulit-ulit na natin naririnig. Pero mas mabuti pa rin talaga na inuulit-ulit din natin ang mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa kalusugan. Siyempre, hindi naman basta-basta nag-alaga ka ng pusa. Ipa-anti-rabies mo yan. Tapos need natin maging responsible. Hindi lang as a parent nung alaga natin. Kasi pangangalaga na natin yon. So, it's a responsibility na paturukan na yung ating mga alaga ng anti-rabies. Kaya nga yung ex ko nung pinaturukan ko, hayop. Lang. Hindi, bawal yun. Sugudin ka dito. Actually, wala naman. Matagal na. Imahinasyon ba yun? Yes. Siyempre, kailangan na nating i-manifest din. Alam mo, kaya ang minamanifest ko, puro ex. Kaya siguro hindi ako nagkakajowa. Sige na nga i-manifest natin na magkakajowa ako. Papaturukan ko yung future boy. At least safe na din. Diba? Para wala nang hawa ng cheating. Wow! Matino na siya. Really nga naman talaga yan. Pinubuhos sa'yo. Bet ko yan. Parang feeling ko, siya na ba? Hindi din. Oo. Dahil pinag-uusapan na rin naman natin ang mga, alam mo yon, yung alaala, mamaya sa ating core memory. Anong litrato kaya ang ipapakita sa atin na magbabalik ng mga alaala natin? Ako, sa core memory, aalamin natin yan. At ang pag-aalaga naman ng buhok.
Mga pag-aalaga ng buhok, aalamin natin yan. At syempre, yung pakiramdam versus katotohanan. Alam mo yung gut feel na tinatawag nila? Oo, especially sa mga babae. Oo, daw, yung malakas daw ang gut. Ganun talaga nila. kami. Oo Mga nga kababaihan. pala, Joke lang po. Hindi ko kinakaya. Opo. Pero yung gut feel, ano ba yung gut feel at yung katotohanan talaga? Oo. Ano ba yung Kasi pagkakaiba magkaiba nun? yun. Oo. Kaya ba alamin natin yan? At syempre, mga balitang hatid naman sa atin ng RNG News. Yes. Oo. Walang... O, di ba kulantang ka? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Sabi natin habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm stoked. Kumain ng sapat, tapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 nating habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan. ng COMELEC ang bilangan Pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay. Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Court. Ng Igninyo na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. ng matumba ang poste Ang posibleng pagbuho ng bundok. mula sa news center ng RNG Luzon. Ito ang Luzon Headlines.
September 11, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Kinekwestiyon ngayon ang proyektong flood control sa bayan ng Bocod, Benguet. Bukod kasi sa lampas na ito sa target date of accomplishment, sira na rin ang ibang parte ng proyekto. Magbabalita Vanessa Bugto. Adunot flood control. Ang tanong, haji style ni na program. Noong nakaraang linggo, ipinost ng isang netizen ang ginagawang flood control project na ito sa Sitio Banaw at Sitio Adonot sa Barangay Ambuklao, Bukod, Benguet. Hindi pa man kasi natatapos ang nasabing proyekto, bumigay na agad ang ilang parte nito. Apay nga nga, alangan na niya man, 12 mm. Ang nasabing post ng netizen nakarating sa tanggapan ni Bukod Mayor Eric Don Ignacio at kahapon personal niya itong ininspeksyon. Dito isinumbong sa kanya ng mga residente ang di umano'y substandard at pautay-utay na paggawa ng proyekto. Bukod sa maliliit ang mga ginamit na bakal, hindi pa ito natatapos. Nakita rin ng alkalde na nagkabitak-bitak na din ang mga dike. Maninipis rin ang inilagay na semento. Meron kasi kaming inorganize na team na nagpunta to check on the status of the projects. Nakita natin na may mga portion na hindi pa tapos, no? Lalo na rin sa may portion ng Banaw, no? Meron pang hindi tapos, at pati dun sa banda ng Adonot, meron pang hindi tapos. So actually, naabutan namin yung ilang heavy equipment na nagtatrabaho and some mga laborers na nagtatrabaho doon. And meron pang section na hindi pa talaga nasimulan. Meron pang section na kulang eh. So, for now, ganun yung status ng project. Base sa project billboard ng proyekto, sinimulan itong gawin ng Universal De Leon Construction and Aggregates at ng SEG Construction and Aggregates noong 11 ng Hulyo taong 2024 at dapat tapos na daw ito noong February 19 ngayong 2025. Pero 6 na buwan na ang nakalipas mula buwan ng Pebrero, 64.05% pa lamang ang natatapos. May nakasalubong kami doon ng mga, I think from DPWH, from the region, sinasabi nila na mukhang mag-a-apply for extension. So yun lang yung sinabi nila. And we don't have other information kasi nga, I think it's a common knowledge na hindi naman nagpapaalam ang DPWH sa mga local government units. So talagang wala kaming kaalam-alam, wala kaming information regarding sa mga projects na ini-implement nila within our territorial jurisdiction. Ayon sa alkalde, bagamat may naibigay na sulat sa kanila ang DPWH tungkol sa proyekto, nasimulan na raw nilang paggawa ng mga ito bago pa man umabot sa tanggapan ng bayan ang liham ng ahensya. Although meron silang binigay this year, no? In fairness naman, meron silang binigay ka-assume ko lang noong July, meron silang list ng projects na sabi nila ito yung mga projects na mai-implement sa munisipyo ninyo and we're asking permission and for the tree cutting permit na i-apply namin. Pero actually nasimulan na yung mga project na yun, unfortunately. Medyo parang merong mga projects na nasimulan, saka na lang binigay yung sulat. So parang ilang months ago na nasimulan na yung project. Ngayon lang dumating yung sulat, parang ganon. Isang portion lang din daw ang natatapos sa proyektong nagkakahalaga ng higit 147 million pesos. Doon sa upper part ng bridge, no? Kasi dalawa yun eh, yung sa bridge, yung upper part saka yung lower part. Yun yung hindi namin alam kasi walang information eh, walang identifying information. So yun, ongoing pa rin po yun. Pati yung sa baba, yung 147 million, merong mga portions na hindi pa talaga na semento or nasira nung bagyo and nandun na nakatiwangwang, hindi ko alam kung anong gagawin ng contractor kung what we call this, i-repair or what, no? So nung recently na pumunta kami doon sa lower portion, walang nagtatrabaho eh, walang mga personnel doon. Doon sa upper portion, merong nagtatrabaho. Nung pumunta, may dadatnan kami. Sa patuloy na paglitaw ng mga maanumalyang flood control projects sa probinsya ng Benguet, isa lamang ang bayan ng Bukod sa may mga malalaking proyekto na kung tutuusin ay hindi naman mapapakinabangan ng mga residente. Bukod kasi sa hindi akma ang mga lugar kung saan inilagay ang mga ito, substandard rin ang pagkakagawa na kung hindi agad maaksyonan ay maaaring makapagdulot ng mas malaking dilubyo sa hinaharap. Dagdag pa ng LGU, wala rin daw silang alam tungkol sa proyekto.
Plano naman nilang makipag-ugnayan sa DPWH tungkol sa detalye ng proyekto. Vanessa Bugtong, RNG News. Sa Baguio City, may pasilidad na nagiging tulay ng pag-asa para sa mga individual na dumaraan sa matinding pagsubok ng kanilang buhay. May kwento si Ron Marana. Pangarap ng bawat bata sa mundo na makapiling at makasama ang kanilang ama. Pero kung ang 15 anyos na si Marie ang tatanungin, hindi na niya raw ito nanaisin pa. Imbes kasi naaruga, pagmamalupit at pang-aabuso ang kanyang napala sa kamay ng kanyang ama. Akala ko po kasi before 10 years na hindi kami makakasama sa maayos siya. Parang hindi na siya katulad ng iba na tatay na mapanakit. Tapos yun, lalong tumatagal, lalo siyang nakikita ko na lagi mo sinasaktan, kinukulong, hindi na pinapalabas. Nawalay si Marie sa kanyang ama noong isilang ito, habang hindi nito kailanman nakilala ang kanyang ina. Tanging ang kanyang tiyahin at lola na lang ang nagpalaki sa kanya. Pero noong 10 gulang na siya, nagkapiling sila muli, pero tila naging impyerno ang kanyang naging buhay. Mabuti na lang at naglakas loob itong magsumbong sa mga otoridad at nasagip siya kasama ng kanyang kapatid sa ama na inaabuso rin. Ngayon, namumuhay na sila ng masaya sa halfway home facility ng pamahalang lungsod ng Baguio. May mga kasama naman dito na masayahin. Doon ko na ilalabas minsan yung emosyon ko sa kanila. Yung mga iyak ko, kinukwento ko po sa kanila, nilalabas ko, yun po. Ang halfway home po natin or Silungan Center is a processing center po sa ngayon. Ibig sabihin po, dito po tayo nagpo-process or tama nga po yung sabi nyo sir na ito po ay tulay para po yung mga families ay yung mga bata po dito ay ma-reunite po sa mga families po nila, mga matatanda po dito ay ma-reunite po sa mga families nila o kung hindi man po ganon yung kalalabasan, ma-refer po sila sa mga longer stay sa mga residential care facility po natin or mga partners po natin. Sa ngayon, may 10 individual na may iba't ibang pinagdaraanan ang naninirahan dito. Bagamat pansamantala lamang ang silungan na ito, hindi maikakailan na mas matagal na rin ang pananatili ng ilan dahil sa bigat ng kanilang sitwasyon. Sa ating manual of operation, dapat po sana is 7 days. Ang pinaka matagal po sana kasi nga processing center po tayo. Pero dahil po sa mga different cases po ng ating clientele groups po ngayon, so tumatagal po talaga sila ng mga buwan. At sa ngayon po, meron po tayong isang client po na more than 2 years na po siya dito. Kaya't para matulungan silang makarecover, may mga isinasagawang counseling sessions, skills training, at iba't ibang recreational activities na nagsisilbing hakbang tungo sa kanilang muling pagbangon. Pero dahil kalilipat lamang nila dito noong September 4, kapansin-pansin ang kakulangan sa kagamitan at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Pwede rin po yung mga laruan, pwede rin po yung mga reading materials, yun po yung mga needs din po namin ngayon. At kailangan din po namin ng volunteers kung may mga magvo-volunteer po dito na magkanta po ng mga activities, psychosocial recovery activities, spiritual enrichment activities, or mga practical skills activities po tayo. Welcome din po ang mga volunteers po natin. Sa mga nais magpaabot ng tulong, direktang makipag-ugnayan sa Facebook account ng City Social Welfare and Development Office ng Baguio City. Ang halfway home ay hindi lang pansamantalang silungan, kundi ito'y tulay ng mga mayroong pinagdaraanan at nagbibigay ng pagkakataon na maghilom sa sugat ng nakaraan patungo sa maliwanag na kinabukasan. Ron Maranan, RNG News. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang Pinoy na mula sa lungsod ng Baguio ang susubukang sungkitin ang Guinness World of Record ng the largest crochet mandala. Narito ang kwento. Noong pandemya, naging pampalipas lang ni Adelaida ang paggawa ng mga makukulay at naggagandahang crochet mandala.
Pero sa paglipas ng panahon, naging kabuhayan na niya ito at sumikat din ang mga naglalakihan niyang mga crochet. May mga friends kasi kami na mga tattoo artist nagtatattoo sa mga body nila ng mga mandala. Sabi ko gawa ka nun na crochet. Una ayaw niya. Pinilit ko ng pinilit. Yun, na-convince ko naman na gumawa ng mandala. Nag-start siya bali sa maliit lang na mandala. Tapos hanggang sa lumaki na lumaki. At ngayon, mayroon pa raw mas malaking pangarap si Adelaida. Ito ay ang masungkit ang Guinness World Record na pinakamalaking crochet mandala sa buong mundo. Malaking karangalan po yan. Hindi lang sa buong family namin. Siyempre, karangalan na rin yan ng Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas. Taong 2023 nang unang subukan ni Adelaida ang gumawa ng largest mandala crochet para sa Guinness World of Record pero hindi ito natuloy. Kaya naman buwan ng July 2024 nang simulan muli ang paggawa nito at ngayon nais niyang masungkit ang titulo. Namangha naman ang ilang manunood sa ginawa ni Adelaida. Para sa akin po, as a student, mas maganda po talaga po yung pagkakita at yung pagka-present po sa mga dumadating po dito po. Nakakagulat po kasi di po siya usual na ginagawa ng mga tao or nakikita lang po sa paligid. First time mo pong makakita ng ganyan. Yes po. Kami po dito sa SM Baguio ay sinusuportahan ang isang ganitong klaseng attempt. No, this is the attempt of Miss Adelaida Guia for the biggest or largest crochet ever created by an individual. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagpapalaki ni Adelaida sa kanyang obra na may bigat ng higit 30 kilo. Bukas alas 6 ng gabi, September 11, pinal ng susukatin ng mga kinatawan ng Guinness World Record ang kanyang gawa para makumpirma kung gaano ito kalaki at para masungkit ang Guinness World Record na largest mandala crochet sa buong mundo. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang ito, sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme.
good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Iba talaga kapag live na live. Mantakin mo yan, araw-araw yan sa Morning Balitaktakan. Live tayo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 yan ng umaga. At may guest tayo. Tama. Makakasama po natin ngayon si Miss Angelica Arquero. Kamusta? Kamusang araw? Hello po mga ka-MB. Kakaiba ganun Kamusta lang. ang Thursday mo so far? Na-stress ako. Umaga pa lang. Na-stress ang babae. Parang nahuli tayo. Nahuli. Pang third gap. Pang third gap, pang second gap. Pang second gap, ganyan. Pero at Nakakatuwa least, safe and makakasama ko na kayo ngayon. Yes, I can see that. Kompleto na tayo. Yeah, nakakatuwa ka naman ngayon. Blooming mo ngayon. Parang ang blooming mo today. Or blooming ka lang talaga pag nasa labas. Wow, grabe ka naman. So, nasisinabi ng ngarag araw. pag loob. Med. Hindi, kasi anak ko yan. What do you call this one? Naligo and everything. Buti ka pa, naliligo ka, no? Naligo ka? Oo, everyday. Oo. Grabe ang mga alaala. Pag mga Thursday talaga, ang dami-dami niyan. Kaya naman, aba, sa simpleng bunot daw, alaala ang nahuhugot. Ano nga ba ang kwento sa likod ng core memory natin of the day? Yan na ang ating core memory. Aba, yan na yung litrato ng piso bunot. Oo, alam mo na piso bunot? Yeah! Yan yung pinakaunang scam sa mga bata. Oo, yan yung madaming ano. Ito ba yung maliliit lang yung paper, tas kailangan mong... Oo, tas ang hirap mo pa siyang buksan para lang May makita yung numbers ba number. yan? Oo, Yes. may numbers Tapos, sa gitna. kapag may nabunot ka na number na meron doon sa taas kasi niyan, mga toys or pagkain. Or pera, yung pera na play money, pero Oo. papalitan nila ng mismong pera. Yes, pero naabutan ko dyan, totoong pera din. May 20 pesos dati, ganyan. Tapos may 5 pesos, may piso. Oo, naalala ko, meron pang bubunot ka ng piso. Ay, piso yan. So, Ay, yeah. hindi, 50 cents nun. Bubunot kang 50 cents. Tapos ang mapapanalunan mo, yung pisong malaki. Ay, meron ba May yun? ganun? Yun na Yung pisong malaki. yan ang hindi namin naabutan. Ang alam ko Oo. kasi, yung mga piso naming malaki, nasa sahig. Hoy! Nasa sahig mo ngayon, pero sa amin dati, mahalaga yung bawat Mahalaga. pisong ganyan. At Ay, ang nakakatuwa no. dyan, kaming magpinsan dati, nung nakatira kami doon sa Ilocos, ang ginagawa namin ng pinsan ko, bumibili kami ng mga items and then gagawa kami ng sarili naming piso bunot. Oo. Tapos kumikita kami. Shout out I-scamming kay din natin. Manang Laarni. Oo. Nang i-scam kami ng kapwa namin Anak kamag-anak. noon. Scammer pala kayo. Ako ba? Kasi ito, yung mga ganitong piso bunot, sa ano yan? Labas ng school bago after Madalas. uwian. Oo, sa mga yan talaga. tindahan. Tindahan Oo. malapit sa school. Tapos naalala ko noon, ang pinaka-bongga noon na mabubunot mo is yung mga parang maliliit na teddy bear. Alam kong tawag doon eh. Ano? Teddy bear.
Oo. Teddy bear. Pag malaki, Teddy bear. Ikaw, anong alaala mo dyan? Aside from that, may mga yung mga lobo-lobo din, na parang piso bunot siya, pero lobo. Oo, lobo. Iba't ibang size, iba't ibang shape. Yung meron pa yung parang tinapay yung paikot-ikot. Tapos anong tawag sa tinapiyo? Hindi. Twirl bread. Ano naman yun? Kayo mga ka-MB, ano nga ba ang alaala ninyo dito sa piso bunot nung kabataan? For sure, lahat ang mga nakaka-relate talaga niyan, mga batang 80s, ganyan, 90s. 2000, ganyan. Meron yung 2000 medyo pa konti-konti na lang yan dati. Pero kikita ka sa store dahil dyan. Ay, oo. Kikita ka dahil dyan. Pila noon sa amin dahil dyan. Meron pa yung iba kasi, ligwak ka. Meron yung walang number talaga. Oo, literal. So, kita mo na yun. Piso ka na kaagad doon. Kaya pag mag-i-store ako, may picnic yung sa iba. Yung tinitignan nila sa likod, tapos flashlight. Ay, mali yan. Pero pag mag-i-store talaga ako, puro ganyan ang ipapagawa. Siguradong magiging grocery yan ng piso bunot. Ang dami, no? Imbis na piso net, yung sa'yo piso bunot na. Mantakal mo, bata ka pa lang, no? Agkud-kud kanti ulo dahil wala kang nakukuha. Oo, syempre yan. Minsan nakaka-stress. Nagbubunot-bunot ka na ng buhok mo. Totoo. Diba? Imbes na ipambili ng chichirya doon sa bunot para lang makakuha ng laruan. Nakakainis yan, lalo na kapag manipis yung buhok mo. Oo, madaling matanggal. Oo, dahil dyan sa piso bunot na naka 10 pesos ka na, 20 pesos ka na, wala ka pa rin nakukuha. Bata ka pa lang, panot ka na dahil dyan. Dapat nga habang bata pa lang, kilalanin mo na yung buhok mo para alam mo din kung paano alagaan para pag na-stress ka, hindi madaling mabunot. Kaya alamin nga natin ang Porosity 101 ang pagkilala ng buhok para alam kung paano siya alagaan dito sa Girl Things. Bakit ganun ang hair? It's giving dramatic. Sa sobrang dry, parang halamang hindi nadiligan. Tapos kapag magsha-shampoo ka pa, ang tagal mabasa. O di kaya kabaliktaran. Sa sobrang absorbent ng buhok, daig pa ang dishwashing sponge sa kusina. Hep hep hep, time out muna sa hair shaming. Hindi porket sobrang absorbent o sobrang tuyo ng buhok, ay matik na may something wrong. The hair drama is totally real. At hindi rin ito kulam ng ex mo. Ang salarin, hair porosity. Meron talaga mga products na wa-epek kung hindi swak sa needs ng hair mo. Sayang na nga ang pera, sayang pa ang effort, di ba? Mahalaga na malaman natin ito para makapili tayo ng hair products na angkop sa pangangailangan ng ating buhok. Pero ano nga ba ang hair porosity? Ang hair porosity ay ang kakayahan ng buhok natin na maka-absorb at maka-retain ng moisture. Ito ay may kinalaman sa cuticle layer ng buhok, ang outermost layer na nagsisilbing protection ng ating hair strands. May tatlong iba't ibang uri ng hair porosity. Unang-una, ang low porosity. Ito ang mga buhok na daig pa ang cocoa powder sa pagka-hydrophobic. Magkakalapit ang hair cuticles kaya mahirap itong maka-absorb ng moisture at matagal matuyo. Para maalagaan ito, use warm water at light products when washing your hair. Iwasan ng mga makakapal na cream para hindi ito mamuo sa buhok at maging oily. Pangalawa, medium porosity. Ito ang buhok na madaling kausap. Yung tipong sakto lang ang balanse sa absorption at retention ng moisture at hindi rin kailangan maghintay na matagal bago matuyo. Para naman sa hair type na ito, panatilihin lang ang regular hair care routine. Ang deep conditioning paminsan-minsan ay sapat na. At ang pangatlo, high porosity. Bukas na bukas ang cuticles, kaya kung gaano kabilis itong maka-absorb ng moisture, ganun din ito kabilis mawala. Parang check-in and check-out lang sa hotel ang peg. Ang resulta, dry and frizzy hair at madalas buhaghag. Maliban sa jeans, madalas itong epekto ng chemical treatments at hairstyling gamit ang iron o curler, na kapag tumagal ay nakakasira ng hair. Para maalagaan ito, gumamit ng leave-in conditioners, hair products na may oil, at makapal na cream para manatili ang moisture. Pero paano nga ba natin malalaman kung anong hair porosity ang meron tayo? Simple lang. Una, ang chemical o heat damage. Kung madalas nalalagyan ng hair treatments o naiinitan ng buhok gamit ang blow dryer, curling iron at straightener, mataas ang chance na high porosity ito dahil sa damage na natatamo ng cuticle dulot ng chemical at heat.
Pangalawa, kung gaano kabilis mabasa ang buhok. Kung mabilis itong mabasa habang naliligo, mataas ang level ng porosity nito. Pero kung mabagal itong mabasa at hindi agad nakaka-absorb ng tubig, mababa ang porosity level nito. Pangatlo, gaano kabilis matuyo ang buhok. Kung 8 oras at mahigit na ang lumipas at hindi pa rin natutuyo ito, mababa ang porosity level ng buhok mo. Pero kung mabilis naman itong matuyo kahit walang hair dryer o hangin, mataas ang porosity level nito. At pang-apat, ang water beads. Ang water beads ay kilalang sign ng low porosity hair. Dahil hindi absorbent ang cuticle, nagmimistula lang itong nakaupo sa buhok na parang dewdrop sa isang dahon. Now you know mga ka-MB, hindi lang ito basta kulot o straight ha. Importante rin na malaman natin ang ating hair porosity to pick the proper hair care routine and save money. Ang tamang pangangalaga sa buhok ay dapat nakaayon din sa porosity level mo para every day is a great hair day. Exactly. Tama. Kaya nga ako, everyday ako naliligo talaga ng hair. Parang hindi naman yan yung... Kakasabi niya lang. Hoy! Sabi niya lang, parang... Ano-anong pinagsasabi niyo naman, mga sinungaling kayo. Parang 2 beses lang sa isang buwan. Hindi, no? Isang linggo naman. Uy, 4 times a month. Paano ba malala yun? Para ba? Okay lang naman, hindi naman siya yung ganun ka... Hindi kasi ayoko din siya talagang masira kasi nga mahilig ako mag-color ng hair. So as much as I can, minimal lang yung pag-wash ko ng hair para hindi din ma-wash yung color niya. Unless ang gagawin ko na yung ginagawa ni Val na mag-crepe paper. Oo, pero hindi kasi, lalo na kapag nasanay ka din sa hair mo na yung nabi-bleach. Tapos everyday mo siyang winawash, mas lalo siyang nagiging dry. So medyo mababa siguro yung porosity level ko. Ikaw ba? How do you take care of your hair? Wala, shampoo lang. Tapos pag minsan hindi ko siya sina-shampoo kasi sabi nila hindi naman daw healthy yung palaging nagsha-shampoo. Kasi yung chemical din nung shampoo is nakakasira sa yung collagen, ano yung follicle, hair follicle. Ng pero alam nyo kung kanino tayo dapat matuto nito kasi hanggang ngayon may buhok pa siya. Sino? Si Sir Mar. Ay, paano hindi may buhok? Alamin natin sana sa kanya kung paano yung pag-aalaga ng ginawa niya sa buhok niya. Alam ko kung anong isa. Pomada. What's pomada? Pomada? So anyway, mga ka-MB, pomada? Ang alam ko kasi, every time kasi nalalabas si Sir Mar, ay nako, kompleto yan. Meron siyang shampoo. Yes. Meron siyang conditioner. Wow. Treatment pa yan. Hindi, at saka isa pa, sabi ko nga, dati, arutang. Gumagamit sila ng arutang dati. Change topic daw, wag na daw kasi medyo naglulugas na rin sa tuktok. Charot! Hindi pa naman. At least, ang healthy kaya ng buhok. Ang healthy ng buhok. Kaya matuto tayo sa mga matatanda gusto kung paano nilang maghanap ng model, alagaan po si Sir Mar. Yung hair nila. Kasi pati yung mga tita ko, ang gaganda ng hair nila kasi nga yung arutang na gamit nila. Yung sinunog yun na dayami. Tapos, alam mo yung gayami? Yeah, dayami. Yung dayami, kinakain ng sinusunog yun siya, di ba sir? Tama ako. Sinusunog yun siya. Tapos yun yung ginagamit nila na shampoo before. Kaya ang gaganda, ang hahaba. Tapos silky smooth ang mga hair nila. Di ba sir, tama? Black na black. Wow. Oo. I know. Ako kasi hindi. Kahit ano na to rebonded na. Yan kasi yung masama sa mga hair natin ngayon. Ang daming chemicals na ginagamit. So, as much as we can, if we buy shampoos, we have to look at the ingredients as well. Exactly. Dapat po, sulfur. Sulfur-free yung shampoo na gagamitin natin. At saka acid-free. Yung shampoo, pero totoo yan. Depende rin talaga yung sinabi mo nga kanina na dapat hindi dapat araw-araw sina-shampoo. Meron kasing iba na depende sa lifestyle ng isang tao. Kung meron kasing iba, ang dami ko ng iba, masyadong oily yung scalp nila. And kapag hindi kasi naliligo, doon nagbibuild yung bacteria and nagkukos siya ng hair fall at saka dandruff. Kaya ako, hindi ko kayang hindi maligo and mag-shampoo araw-araw talaga. Ako hindi talaga. Kaya hindi ko siya masyadong sinusuklay para hindi umalis yung mga alaga ko. Grabe naman! Alam mo ba Alaska ang ulo ko? Ulo ko. Nakatira. I-try mo yung golden yellow. Tignan mo, Tingin? That's snowflakes!
Summer na summer. Akala ko Alaska na yung brand, kaya sinasabi kong mag-golden yellow ka. Loka, hindi naman. Pero anyway, mga ka-MB, minsan, gut feel na lang yan kung anong shampoo yung kinukuha mo. Lalo na pag nagmamadali ka. Pero, yung pakiramdam versus katotohanan, ano nga ba talaga ang gut feel at bakit ito madalas tama? Alamin natin yan dito sa Share Mo To. Bes, ewan ko lang pero feeling ko may iba na yung boyfriend ko. Ka-OA naman? Bakit? May nahuli ka ba? Wala. Pero alam mo yung instinct? Iba talaga parang may mali. Sabi nga nila, kapag babae na ang may kutob, aba, nako, hindi mo na basta-basta mababaliwala iyan. Kasi minsan, kahit wala kang ebidensya, bay parang may iba sa vibe. Yung tanong na alam mo na, yung sagot, pero tinanong pa rin. Nako, hindi lang yan basta tanong, be. Instinct mo yan na naghahanap ng katotohanan. Ayon sa psychologist, ang intuition ay knowing without knowing why. It's not magic. It's your brain putting together tiny clues na di mo agad napapansin. Isa pa, truth test. Hindi mo hinahanap ang katotohanan. Gusto mo lang makita kung sasabihin nila yon sa'yo ng kusa o matapang silang magsinungaling habang nakatingin sa'yo. At minsan, mapapansin ng pinagtanungan na parang iba yung tanong mo. Hindi casual, hindi random, may bigat, may pipig, may pause. Yung tipong parang may alam ka, doon na sila mapapaisip. Pero paano nga ba natin malalaman kung tama yung kutob mo? Let's break it down. Ano nga ba ang mga signs ng intuition? Una, may biglang naramdaman kang urgency o discomfort. Parang may red flag kahit hindi mo pa alam kung ano exactly. Pangalawa, biglang may tumama sa loob mo kahit wala ka pang ebidensya. May thought or feeling na dumaan, mabilis pero malinaw. Pangatlo, may gut feel na parang warning system. Para siyang internal alarm na nagsasabing, wait lang, may mali. Pang-apat, pakiramdam mo, alam mo na ang sagot kahit hindi mo pa alam kung bakit. Ito, hindi mo ma-explain, pero sure ka na may something off. When we shouldn't ignore your intuition. Una, kapag may threat to your safety or peace. Nako sister, pag ang kutob mo ay nagsasabing lumayo ka na dyan, pakinggan mo. Pangalawa, kapag may consistent signs kahit pasado. Kahit hindi siya on time na feelings, paulit-ulit siyang lumilitaw. Pangatlo, kapag ang instinct mo ay nanggagaling sa kalmadong awareness, hindi panic. Yung pakiramdam ng tahimik pero matatag. Hindi dahil sa anxiety, kundi parang may inner knowing na. Pero teka, may basehan nga bang kutob mo? Sa isang pag-aaral kasi, mas madali daw nating nahuhuli ang kasinungalingan kapag galing sa taong malapit sa atin. Hindi dahil sa hula lang, kundi dahil kabisado na natin sila. Yung tono ng boses, yung iwas ng tingin, yung di mapakali. Kutob mo lang daw, pero may science pala talaga. Baka hindi lang yan basta tanong. Baka yan na yung huling pagkakataon mo para magsabi ka ng totoo. Oh, we need to say the truth. Pero sometimes the truth hurts, but it will set you free. Got 101. Yes. Pero totoo yung gut feel na yan. Ako, bilang isang babae. Ayaw call? Ako, bilang isang babae rin. Babae. Wala, hindi nanonood sila. Okay lang. Hindi. Pero ako, ang dami ko ng mga experience na nagamit ko ang gut feel talaga. Especially sa relationship.
Oo. Na pagramdam ko na nag-cheat yung tao, totoo na yan siya. Ala, ay totoo Oo, yan. ikaw din. Na-try ko yan noon. Meron yung bigla na lang akong kinabahan kasi nagpaalam siya, sino ka man, nagpaalam kasi siya na may pupuntahan. And now, sabi niya mga kaibigan niya, Bigla sobrang kang kinabahan. kinabahan ako. Hindi ko alam kung bakit ano na ako, ang sakit na ng tiyan ko, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Tapos after 2 days, bigla may nagsabi sa akin na kailangan mo i-check ang phone. Ganun na. Doon ko na nalaman na, iba na yung pinuntahan niya. Hindi pala kaibigan ng mga kasama. Kaibigan na pala siya. Totoo yan. So now, nasave naman ako kahit papano. Nasaktan tayo ng a very short period of time, pero at least ngayon, nakapag-move on ka. And nandito ka na. At may bago ka. Ay, Yun walang ang bago. mahalaga. Wala akong bago. Ikaw, nakagat feel ka na ba? Feel ko nga hindi ako magkaka-boyfriend kaya yung gut feeling ko. Ang lakas ako ko. Ako nakagat na rin ako eh. Nakagat ka na. Yung aso sa pasa lifestyle. Pati Kaya lang ugaliin magpaturok. Yes, ng anti-rabies. Try ko nga. Ako nga minsan lang kumagat. Ay, wala namang masama kung maniniwala ka sa gut feel mo. Or hindi. Pero at least kung naniwala ka man and napatunayan mong tama ka nga, edi congratulations sa'yo. Congratulations sana. Pero still, wag mong pangunahan ng walang ebidensya. Yes, exactly. Dahil naniniwala tayo sa kasabihan na kapag ikaw ay may gut feel, tandaan mo, pakiramdam yan. Pakiramdam mo lang yan. Oo, nakakaloka. Ba't walang nagsabi man lang? Ayan, tuloy chinat ako. Gigigil ako sa inyo. Anyway, mga ka-MB, yan nga po ang ating masagana sa Good Vibes ngayong araw ng Thursday, September 11, 2025. Muli pa sa naman natin ang ating mga partners. Ayan, nandyan ang Pong Tao Dashcom Supplier located in Longlong, La Trinidad, Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. At ng Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture. Field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly, at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Nariyan din ang Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Convert. And ang Basis Conversion and Development Authority, a prime mover of national development, we transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. 2.28 Cafe located at Richwood Hotel Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Philippe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At syempre ang Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominium sa Pacdal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Pwede nyo rin po silang i-contact sa 0906-0584-232. Ngayon naman, ang pagbati na naman natin sa lahat ng mga nanonood sa atin. Hello po sa inyong lahat, sa mga nanonood sa kanilang mga telebisyon. Maaari nyo po kaming i-follow sa ating mga social media accounts. Nariyan po tayo sa Facebook, Instagram, sa YouTube, sa TikTok, and X. And of course, yung mga naka-social media, mapapanood nyo rin po kami sa inyong mga telebisyon dahil nasa Channel 10 lang po kami kapag kayo po ay naka-Mountain View Satellite. At pag hindi nyo naman po nahahanap ang aming mga pagmumuka, naku, riskan nyo lang po ang inyong mga digiboxes at hanapin ang Regional News Luzon Channel. At abangan din ang pinalakas na signal ng RNG Luzon. Kaya mapapanood nyo kami ng klarong-klaro. At batiin naman natin ang mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Happy birthday kay Ate Maan David. Happy birthday. I'll see you on Saturday. Ate Maan, happy birthday to you. Hindi ko naririnig. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kailangan may pag-ganon. Yeah. Kasi nga, 60 plus na yan siya.
Senior na yan siya. Senior na. Nagagamit niya na yung senior citizen card niya. Hindi. Madami ng Years back benefits. At syempre, happy birthday din kay Ma'am Frida Fernandez. I miss you, Ma'am Frida. It's been Happy a long birthday time. po. Matagal na kaming hindi nakita niyan. Syempre, wala na. Silang dalawa lang pala. And of course, yung mga Happy nagbe-birthday ngayon, oo, sa mga nagbe-birthday ngayon sa buong mundo, naku po, happy birthday po sa inyong lahat. At syempre, sabay-sabay tayo. Welcome to the world, Baby Budang! Oo, welcome sa mundo ng stress at ng bills. Oo, pero at least, maganda ang buhay natin. Yes, masayang mabuhay kahit stress pa yan. See you soon, Baby And Budang! hoping for more blessings and tsaka Yes. good health. Exactly. Hello na rin kay Ma'am Jolene Magnaya Egonia. Kay Joshua Ibalani. Hello, Joshua. Kay I miss you, Joshua. Alan Leviste at kay Irish PH. Hello sa inyong lahat. Thank you so much for watching. Mga ka-MB, nakasama niyo muli ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakakasama niyo rin ngayong Thursday morning ang nag-iisang Chabebe girl ng R&G, Miss Angel Arcano. At nakasama nyo din ang inyong kwela kwatcherong bestie, Ron Maranan. Ayaw ko rin ang masaya, makulit at very inspiring, masaya, makulit at very informative na Morning Balitaktakan. Mayat niya. Happy Thursday, everyone! Ingat po! Miss you, Mama Ren. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.